Good day. So, i-explain ko ngayon yung code ko ng midterm lab 1 sa Python. So, first, nag-import ako ng OS module. Ano na to, add-ons lang to para ma-clear ko yung screen ng terminal para mas malinis. So, meron ako dito ang problem 1, 2, 3, 4, and 5. So, for problem 1, even odd counter. Problem 2, factorial. Problem 3, discount system. Problem 4, temperature category. Problem 5, yung number guessing game. So, for every problem, gumawa pala ako dito ng run function para mapakita ko kung gumagana ba o hindi. So, una, problem 1, gumawa ko dito ng global variable as odd count, even count. Initialize ko siya as 0 para matrack ko kung ilan na ba yung odd, ilan na ba yung even. So, para malaman ko kung ilan, gagamit ako ng check even odd function. So, meron ako ditong parameter na number. Ayan yung i-evaluate natin yung number. And then first, gumamit tayo ng global keyword para ma-modify natin yung value ni add count at even count. And then, itong condition na to, if number is even, mag-add tayo ng isa kay even count. Pag add, kay add count tayo mag-add. So, dito sa run natin, gumamit ako dito ng for loop. For I in range 1 and 6, mag-input tayo ng number. So, yung loop variable I, magkakaroon siya ng value na 1 hanggang 5. Since yung 6 natin, yung end. Pag naging 6 na yung value niya, mag-stop na yung loop. So, first, loop 1, mag-enter tayo na number. Pasok natin siya sa function. And then, ika-count niya na kung ano man yung number, kung even or odd. So, after counting, mag-print na tayo ng odd count and even count. So, ayun, nabilang natin yung odd, even, i-print naman natin yung odd, even. So, test natin siya. Yan, tawagin ko lang yung function, run even odd counter. So, yan, Python lab1 lab1.py. So, enter number 1, 3, 2, 4, 5, and 1 ulit. So, tayo muna mag-count. Number 1 is 3, add pala, sorry. Number 2, even. Number 4, even. Number 5, add. Number 1, add. So, may tatlong add tayo, may dalawang even. Pag in-enter ko to, dapat ang lalabas, tatlong add, dalawang even. Yan. Add count 3, even count 2. So, tama. Next problem tayo. Okay. Problem 2, find factorial. So, ang function na ginamit natin dito is find factorial. May parameter siya number. So, kumuha ko ng variable na factorial equals to 1. Since yung factorial, ang logic nun is 1. Kapag 1 factorial, 1. Pag 2 factorial, 1 times 2. Pag 3 factorial, 1 times 2 times 3. So, laging meron tayong 1. Hindi tayo pwede maglagay ng 0 since lahat ng i-multiply mo kay 0, magiging 0. Dapat 1 lang. So, gumamit ako dito ng for loop. For I in range 1 hanggang number plus 1, meaning hanggang aabot tayo sa value ni number since may plus 1. Yan. For every loop, ita-times natin yung I kay factorial. So, kung ang value natin is kung ang number natin is 5, ang mangyayari sa logic, 1 times 1 times 2 times 3 times 4 times 5. Since yung 1 natin is yung factorial. Yung I variable, 1, 2, 3, 4, 5. Ayun yun. After multiplying, return natin yung value ni factorial. So, sa run factorial, tatawagin natin yung title. Kukuha tayo ng user input na integer. And then, i-display natin ngayon yung factorial by calling the function and sending the number as arguments. So, test natin kung gumagana nga ba. Okay. Run factorial. So, yan. Factorial lang 3. 1 times 2 times 3. 1 times 2, 2 times 3, 6. So, dapat 6 na labas. Tama. Enter number 3, factorial 6. So, tama. Next problem.
So, problem 3, discount system. Ang logic nito, kapag yung amount mo is greater than or equal to 1,000, magna-less than 10% tayo. So, gumawa ko dito ng apply discount function na may parameter na amount. Tapos, ang i-return ko na value is amount minus 10% ni amount kapag yung amount is greater than equal to 1,000. Kapag false yung condition, ang i-return natin is yung amount lang. Walang changes. So, ang tawag dito is ternary operator. Since wala tayong ternary operator na question mark or colon, ang ginamit natin sa Python is yung if-else keyword lang. So, ayun. Kumuha tayo sa input na float, amount, and then i-display natin yung amount in discounted form by calling the apply discount function and sending the amount as argument. So, test natin. Okay. Gumagana. Yeah. Alright. So, enter. Ang gusto kong amount is 1,000. Since ang 10% ng 1,000 is 100, ang result nito is 900. So, try natin. 1,000. So, ang lumabas sa discounted amount is 900. Tama lang. Pero pwede pa natin ito i-try. Since gagawin natin false yung condition. So, 900 lang. Dapat dito, since hindi siya greater than or equal, walang discount. So, enter, 900 pa rin. Tama. So, next problem tayo. Problem 4, ito na yung kukunin natin temperature category. So, ang logic dito, kapag yung temperature is less than 20, called yung category. Kapag less than equal 30, warm. Kapag mas mataas sa 30, hot. Ayan, hot. So, gumamit ulit tayo ng ternary operator dito. Pero this time, tatlo yung code. And dalawa yung condition. So, yan. So, ayan yung gumawa ko ng check temperature na function. Yung parameter is temperature. So, re-return down natin yung word na cold if yung temperature is less than 20. Else, warm if temperature is less than equal to 30. Else, kapag wala yung condition, kapag false yung conditions, hot. So, yun yung logic. Pag i-run natin, print title. Tapos, gumawa ko ng for loop pala na for I in range 1 to 6. So, 5 times 1, 2, 3, 4, 5 yung magiging value ni I. So, temperature, float, input, temperature 1, 2, 3, 4, and 5. And then, print natin category by calling the function and sending the temperature as argument. So, ayan. Pagka-evaluate, return the message to string value. So, test natin. Yan. So, temperature 1, satisfy natin itong less than 20. So, 19. Dapat cold. Tama. Kapag gusto ko ng warm, less than 20 and greater than or equal to 20. Yan. So, 20, dapat warm. Kapag gusto ko ng hot, 50 or 60. Kapag gusto ko ulit ng hot, 31. Kapag gusto ko ng cold, 11. Oh, 1 lang ang sulat ko. So, tama siya. Okay. Problem 5, number guessing game. So, since ang number guessing game natin is gagamit ng secret number or random number, gumawa ko dito ng function na generate random number. So, si numbers, yung value niya is set. Ayan. So, gumamit ako ng map function and then yung unang parameter is string typecast. And then a second parameter is a sequence or rather range. Yung range na 1 hanggang max number plus 1. So kung max number natin is 10, magiging 11 to. And then ang value nitong range is
1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Ay, 1, 6, 7, 8, 9, 10. 1 to 10. Since ito yung n. Kapag meron na tayong range na sequence, lahat ng element ni range, gagamitan natin ng string na function. Lahat sila making string na value. So, kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na integer, making string sila. Ayun yung map function. And then, once na meron na tayong map na sequence, i-convert natin siya sa set. Ginamit ko tong set para ma-utilize ko yung randomness, unordered trait ng set. Gumagana lang kasi yung unordered or random kapag character yung elements ng set. Kaya ginamitan natin ng string function. Once na meron tayong sets, naka-random na yan. Tapos, i-return naman natin yung first element ng set by converting it into a list first. Since walang indexing ang set. Since, di ba, sabi ko sa inyo, unordered. Ang ordered list or ordered sequence lang ang merong indexing. After, getting the first element of the list, i-convert natin siya into integer ulit. So, paikot lang. Integer, string, random, convert sa list. Kunin yung first element, tapos convert ulit sa integer. Since integer ang gagamitin natin pala sa condition. So, ayan. So, dito naman tayo magsimula sa run function. Ang flow kasi nito, gagamit tayo ng function para makuha natin yung secret number from 1 to 10. Ayan. Secret variable equal generate random number. So, kung 1 man yan, 2 man yan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahala na. And then, kumuha ko dito ng for loop. For I in range 3 times tayo mag-loop. Tapos, user input natin i-guess. Guess the number 1 to 10. Kasi max number is 10. So, result equals check guess, secret guess. Okay, explain ko muna yung function ng check guess. Gagamitin natin to para ma-check natin kung yung secret or guess is equal. Pag equal, nahulaan ni user. Pag hindi, magdi-display tayo ng validation. Kung mali, pwede yung too high. Kung mali, pwede rin too low. So, ayun. So, check guess. Kumuha ko dito ang variable message. Dito ko i-store yung message. Too low, too high, correct, you win. So, ang magiging value ni message is too low kapag mas mababa yung guess kay secret. Guess less than secret. Else, too high kapag mas mataas yung value ni guess kay secret. Guess greater than secret. Else, kapag equal, correct, you win yung message. And then, i-return naman natin ngayon yung yung true tsaka false. Ang indication ng true kapag yung guess at secret ay equal. Nahulaan ni user. Yan. Ang return value natin is tuple pala. Sorry, tuple. So, ang naman ng tuple natin is kung success pa or nag-fail si user. Yan, true or false. And then the message. Yan. So, kapag yung user guess is equal to secret, mag-return tayo ng tuple na true and message. So, sa message, maging correct, you win. And then, kapag false naman, ang message is either too low or too high. So, ayun yun. Kapag naulaan, correct, you win, tas true. Pag mali, too high or too low, tas false. Yan. So, ito na yung result. Ang value ni result is tuple. So, piprint natin ngayon yung message which is index 1. Yan, index 1. And if yung index 0 is true, meaning nahulaan, return na natin. End the program. Run natin para ma-check. Yan. So, guess the number. Simula tayo sa 4. Uy! Swerte! Correct, you win. Okay, no, ang galing ko doon. So, isa pa. So, 4 ulit. Uy! Swerte ko na. O, 2. Ayan na. Dalawang beses na nanalo. Pero this time, mali na ako.
since random nga. So 4, 2 high daw. So bawasan natin ng isa, 3, 2 high pa rin. 1. Ito, it's either too low or correct. Too low. So ang correct number is 2. So ganun lang yun. Ayun lang. Thank you.